Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod sa Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Det. Usapang utang, usapang ola. So magandang umaga po sa inyo lahat. Excuse me. Alam niyo naman, kagigising lang natin ha. So yun, pero medyo meron kasi tayong mga may pag-usapan tayo about sa isang scenario ng ola system na. Pero bago lahat, kung di pa po kayo nakasubscribe, please subscribe, like, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga usapang online lending apps natin dito. Review at mga usapang kung ano-ano sa online lending mga ka-Johnny. So yun, magandang araw po sa inyo lahat at shoutout po muna sa kay Ma'am Phil Plug Alexa tsaka kay Sir Bugoy. Shoutout sa inyo. Maya ko na yun. Hindi ko pa na-screenshot mamaya. Screenshot ko na lang para makita ninyo kung ba ito ng shoutout. Pero ngayon, medyo magpapa-shoutout tayo pag mga gusto magpa-shoutout dito sa ating channel. So, may pag-usapan tayo kasi may nagtanong sa akin na paano daw kung ang isang OLA ay nagpapa-disburse doon sa mga remittance center. So, yung mga ka-Johnny, medyo bihira kasi ito sa akin. Ako kasi syempre gumagamit tayo ng mga e-wallet. Sensya na medyo guling po. Kasi ang style natin is mostly nagpapadisburse tayo ng pera kapag nanglulong tayo sa mga OLA is e-wallet ang gamit. Depende. May Paymaya, may Gcash, may kung ano man, kung coins.ph, mga ganyan. Diba? Doon tayo tinatransact natin. Tapos ika-cash out na lang. Pero bihira kasi yung mga remittance. Yun yung nasusubukan natin yan kay Tala. Mostly yan sa Palawan, pinapadala yan si Tala. Yun yung nasubukan ko dati nung una ako nag-apply dyan. Laging Palawan ang inano. Tapos natuto tayo mag-coins. Tapos yun na, hanggang sa Italia transfer na sa mga Gcash wallets or e-wallets na iba. So yun, paano kaya kung hindi nga daw kinuha o hindi ni-remit doon sa remittance center yung mga perang na i-disburse at hindi naman nakikipag-coordinate yung loaner. Sige, sabihin natin lang ganito. Nag-research tayo ng konti, nagtanong tayo ng konti doon sa mga groups. And then about that, kapag hindi ba kinuha, anong mangyayari? Mai-stack up lang ba yung pera doon sa remittance center? Ano ba tawag doon? Yung babawin ba? So yun, may nag-comment naman na ganito. Ito yung sagot ng isang member ng page. Ito yung sabi naman niya, pag ganyan, babalik yun sa kanila. Pero mas okay na mag-email ka. Sabihin mo, di mo kukunin yung pera, hayaan mo lang doon 7 days, babalik na yun sa kanila. So yun, sana nasagot natin, no? Kasi bihira ito parang isolated case yung mga nagpapadisburse sa mga remittance center. Kahit paano para may maitulong tayo sa mga nagtatanong-tanong sa akin sa PM, ayan, pinakita ko sa inyo yung kanyang sagot para kahit paano mag-idea tayo. And then, yun nga maganda rin doon na makipag-ugnayan. Pero syempre yung mga OLA na yan, kadalasan dyan is hindi naman talaga nakikipag-ugnayan. Yun ang kalokohan doon, yun nakakaloko doon. Kahit may customer service sila, hindi naman sila sumasagot ng as in yung literal, as in yung sasagutin yung tanong nyo, yung inyong suggestion or reactions. Mostly kasi yan mga nasa system generated nila. Kaya parang yung mga tumatawag na kung sino-sino numbers, system generated po yung ginagawa nila roon. Kahit sa mga text system generated. Pero payo ko sa inyo, no, kapag ganyan at naharas kayo, always do legal kapag ganyan. Kapag may harassment, tandaan ninyo, pwede tayo magreklamo sa PNP or NBI Anti-Cybercrime. Kapag sobra sa interest, SEC. Kapag data privacy, like tinatawagin yung mga reference nyo na hindi nyo naman ibinibigay sa kanila, is National Privacy Commission. Sila na po ang mga bahala dyan. Pero pwede naman kayo dumulog sa PNP para matulungan kayo kung saan kayo maituturo o may papasa at i-guide naman nila kayo kung saan ita-transfer yung inyong mga complaint, mga ka-Johnny. So yan, pero kung namumroblema kasi mga harassment, so tandaan niyo ito, lagi ko sasabihin sa inyo, ilang buwan lang po ang inyong mararanasan ganyan, mga harassment like
4 to 6 months, pero depende po yan sa OLA kung gaano sila katindi mangharas. Yung mga pagtawag-tawag, kausapin niyo yung mga kaibigan niyo na ginugulo nila, kausapin niyo sila ng malinaw, ng maliwanag, sabihan niyo na, oo, maamin niyo nang hiram kayo, pero hindi niyo sila ginagawang reference or guarantor dyan sa mga OLA na yan. Kayo mismo ay hindi sa kanila, ginugulo kasi nila yan, mga contacts ninyo. Ngayon, paliwanag niyo sa kanila na hack lang talaga yung inyong system ng inyong CP. And then, kapag kami mga ganyang klase ng panggugulo talaga sa mga comment section, sa mga pagpo-post, report nyo na lang sa FB, pahingi kayo ng tulong sa mga kaibigan ninyo para ma-report yung mga comment section. Pag nagawa kayo ng GC, siguro sa pag-usapan natin yung mga nagawa ng GC, at kung paano natin makikipag-cooperate sa mga kaibigan natin na nagulo ng mga OLA na ito, no? Sa ng mga videos natin. So yun mga kajani, sana meron tayong naidagdag na payo doon sa mga humingi ng tulong sa ating channel, at sana na medyo nakatulong tayo rito ng konti doon sa kung paano ang gagawin kung sakaling hindi na kinuha yung pera sa remittance center at guguluhin din kayo or kung ano man. Basta bihira naman kasi ito, isolated case din to, pero syempre kung maranasan nyo, at least may naitulong tayo na kung anong gagawin nila, babalik naman daw pala doon sa OLA na nagpadala sa remittance center na yun at hindi nyo naman kinuha. So yan mga kadyan, itong yung lingkod ka, Johnny ng Janitor TV, at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.